Alam niyo mga kasama, 3 taong nakaraan, dito nagsimula ang nationwide caravan ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami sa inyo ang kasama ng panahong yon na siguro matutuloy natin na pinakamalawak at pinakamalaking caravan sa kasaysayan ng halalan sa buong Pilipinas. Ang aking pong paniwala noon, ang Pangulong Marcos ay gagawa ng pagbabago. Ang aking buong paniniwala sa aking puso at damdamin ay aayusin niya ang pangalang Marcos. Pagagantahin niya ang kanyang serbisyo at aayusin ang ating bansa para magkaroon ng pag-unlad at pagbabago sa sambayanang Pilipino. Noong unang taon pa lamang po nang umupo si Saldico bilang Committee on Appropriations at ako din po naman ay kasama sa Kongreso, hanggang ngayon napakarami ko pong kaibigan na naninilbihan sa loob ng mababang kapulungan. Narinig ko na ang 20% na sinasabing hihingian sa proyekto. Paano po ba ginagawa yan? Hindi naintindihan ng karamihan kung paano. Alam nyo ho, pag nagsumite ng pondo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas matapos ang SONA, yan po ay pupunta sa Committee on Appropriations. Doon nakalagay, pagpalagay na po natin, 6 na trilyong piso. Makikita, bawat distrito, makikita kung ano ang gagawin na proyekto. Matapos yan, gagawa na sila ng pondong sarili. Yan po yung tinatawag sa ngayon na unprogrammed funds. Maglalagay sila ng bilyong-bilyong piso, daang bilyong piso. At doon ho, sasabihin, magkano ang gusto mo sa iyong distrito na dagdag mula sa isinumating pondo. Doon ho, naghihingian na ng 20%. Kalat na kalat sa buong Kongreso. Sino po ang naglagay kay Saldico? Si Speaker Martin Romualdez. At sabi nga po nila, noong unang taon ng pondo na ginamit na pinamimigay magmula sa perang binubulsa nila at perang inaabot sa bawat congressman, wala pong iba nagsabi kundi si Toby Chanco, nakamag-anakan ng presidente. Ang sabi niya, ginamit ang pondo, ang pagbibigay ng proyekto para i-impeach ang Vice President Sara Duterte. Hindi dahil sa pagkakamali, hindi dahil sa prinsipyo, hindi dahil sa pinaniniwala ng korupsyon, kung hindi nabili ang bawat miyembro ng Kongreso para pirmahan ang impeachment na yun. Ngayon ho, pumunta tayo kung bakit ako nasama sa isyong to. Ang katotohanan ho, ayaw ko nang tumakbo. Sinabi ko na ho yan nung ako'y tumayo sa EDSA noong nakaraan. Inimbitahan ako ng sagip, pinapatakbo ako sa isang distrito. Ang sabi, wala ka ng kalaban. Ang sabi ko, ayoko muna. Gusto ko sa pribado at maghanap buhay. At ayoko na ang pera pinapakain sa aking pamilya, ang pondong iniipon ko ay galing sa nakaw at pondo ng sambayanang Pilipino. Lumapit si Sergeant Cotesa. Ano ang sabi niya sa akin? Sir, kami po ang nagdi-deliver ng pera. Nagulat po ako. Sabi ko, totoo ba yan, Sarge? Opo. Ang pinakamalaking nakita kong delivery, 46 na maleta. Nagkakahalaga, humigit kumulang 2.5 billion. Isang delivery lang na ginawa nila. Ang sinasabi po sa akin ni Sergeant Cortesa, meron kaming Viber chat 3 beses sa isang linggo ang delivery. Pan po kami, 2, 3, 5.
kung ilan ang kailangan para mag-deliver ng pera. Ano ang pangalawa niyang sinabi? Ang sabi niya, kami po ay nagdi-deliver ng pera kay Martin Romualdez. Nagulat po ako nang sabihin na yon. At hindi ko maintindihan. Dahil ang sabi sa akin ni Sergeant Cotesa, inaakyat po namin ang mga maleta sa bahay ni Saltico sa may Horizon at binababa muli namin. Sabi ko dun sa 45, ilan ang binaba ninyo? 35 ang binaba po namin. Sabi ko, Sarge, parang ang hirap naman nun. Inaakyat nyo pa ang maleta, pagkatapos ibinababa nyo muli, isinasakay ninyo. Sabi niya, sir, hindi ko rin po alam kung bakit. Ang sinabi pa niya, na hindi pa ho na sinabi sa komite, sir, nagulat ako. Yung Department of Health, pinahinto nila, zero budget, dahil ayaw daw makisama nung departamento, nung kalihim ng Department of Health. Pero matapos po noon, nung nag-usap-usap sila, muling ibinalik ang pondo at dinagdagan pa. Kwento po yan ni Cotesa. At sigurado ako, sa kwentong yan, may anomalya sa Department of Health na hindi pa natin nakikita. Lahat mayroon! Mga kasama, ng panahong yun, ang panawagan ko, imbestigahan si Martin Romualdez. Tama! Dapat tingnan yung 90 kasama ni Cotesa at yung 2 taong sinabi ni Alcantara na alalay ni Saldico, si Paul Estrada at si Mark Texay, 90 na mga sundalo, walang pinatawag kahit isa. Yan ang magsasabing totoo na nagdi-deliver sila ng pera. Yan ang magpapatunay, si Paul at si Mark, saan galing ang pondong to? Sa departamento ba? Sa mga congressman ba? Anong pondo ba yan? Komisyon ba yan sa customs na sinasabi ni Saldico? O yung pera na galing sa asukal, sibuyas at bigas na sinasabi ni Saldico na pinagperahan ng gobyernong ito? Kaya pala ang mahanap panita! Mahanap pinili! Nung pong nangyayari ito, hindi ako nananawagan ng BBM resign. Nagulat ako nung nagsalita na si Saldico. Ano ang sabi ni Saldico? Nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Yan! Marcos! Isay! Ngayon o, karagdagan. Baka hindi ka pa rin pwedeng maniwala. Baka gawa-gawa ni Saldico dahil gipit na siya. Anong sabi ni Saldico? 100 bilyon in-insert ni Bongbong Marcos sa pondo. Ano ang sabi ni Ping Lacson? Totoo yan! May pondo! Pero hindi ikaw ang nag-deliver ng 25 billion kay BBM. Ang nag-deliver ng pera ay si Yusek Bernardo kay Secretary Bersamin at kay Secretary Pangandaman. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi nila sinasabing sinungaling yung 100 bilyon. Totoo na may 100 bilyon na inilagay sa pondo. Inilabas ang listahan at wala po silang masabing nagsisinungaling si Saldico. Ang mabigat, ang sabi ni Saldico, hindi totoo yung sinasabi ni Yusek Bernardo ng DPWH. Dahil yung pera na sinasabi ni Yusek Bernardo, ibang pondo yan. Hindi lang 26 billion ang delivery, 52 billion pesos ang delivery na ginawa. Grabe! Kaya po na po sa isip ko, totoo na si Bongbong Marcos kasama sa lahat. Magmula sa pag-approve ng pondo, sa pag-release ng pondo, galing sa kamay ng presidente. Tama! At hindi basta-basta na magre-release ka ng daang-daang bilyon
nang hindi mo alam kung saan pupunta ang pondong ito. Tama! Mga kasama, yung pong lumalabas, 25 billion plus 52 billion, yan pa lang po ang nakikita natin, 77 billion kaagad ang pondo. Grabe! Grabe ang pagnanakaw na to. Organisado, sistematiko to, at hindi magagawa kung hindi ang leader mo, ang hepe ng sindikato, ang presidente ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. BBM resign! BBM resign! Ngayon, karagdagan, kinuha nila ang pondo ng PhilHealth. Ang sabi nila, kailangan natin ang pondo ng PhilHealth, gagamitin natin sa gobyerno. Kundi ba naman kawalang yaan? Madami nang namamatay sa sakit. Marami ang may cancer. Marami ang nagpapadialysis. Marami ang naaksidente. Ngayon, ang mga ospital, ayaw na ng garantiya ng PhilHealth dahil alam nila na walang pondo. Alam nyo, ipapaliwanag ko sa inyo, ang pinirma nila 89 billion pesos. Lumabas pa lang yung 60 billion pesos hininto ng Korte Suprema. Ang pondo ng gobyerno na ibinibigay bilang kontribusyon sa PhilHealth ay 70 billion pesos. Yung 60 billion na nawala, kontribusyon ng bawat isa dito yon. Pera po natin yon. Kaya may nawala na 60 billion, hindi pa nagbigay ng 70 billion, 130 billion ang nawawalang pondo sa programang pangkalusugan. Bilang paliwanag, alam niyo po, pag nagpunta ka ng Thailand, na ospital ka, kahit anong sakit, ang binabayaran mo lang 10% dahil may pondo ang kanilang programa. Magpunta ka sa Singapore, pag ikaw ay na ospital at ikaw ay isang Singaporean, wala ka lang binabayaran, 0. Sa Japan, 10%. Sa South Korea, 10%. Sa Pilipinas, 70% ang binabayaran ng bawat isang Pilipino. Namamatay na lang, iba. Dahil wala po tayong pondo. Bakit kukunin mo ang pera ng PhilHealth? Imbes na pagandahin mo ang programa, pagandahin mo ang subsidya, tulungan mo ang lahat na mahihirap na ospital na kailangan ng pondo, may cancer, kailangan ng dialysis. Ito ang dapat programa ng isang bagong Pilipinas. Hindi ang nakawin ang pondo ng PhilHealth para sa inyong sariling pulsa. Tama! Yung pong PDIC, ano pong ibig sabihin yan? 107 billion kinuha nila. Nilagay sa pondo ng gobyerno. Pagka po kayo ay may pera sa bangko at biglang nagsara ang bangko, kayo po ay may insurance. Coverage ng pera niyan. Pera natin, ang PDIC, mula sa bayad ng mga bangko, mula sa mga kita ng bangko. Ano po nangyari? Kinuha nila ang pondong yan. Imbes na pagandahin ang programa na tayo maglagay ng pera sa bangko, alam natin na hindi mawawala. Kaya mga kasama, pag pinagsama-sama mo, PhilHealth, 130 billion, PDIC, 107 billion. Magkano po lahat yan? 237 billion. Saan napunta ang perang yan? Sa bulsa ni Marcos! Napunta sa flood control at sa bulsa ng mga nakaupo sa Kongreso, Senado at sa bulsa ni Saldico, ni Speaker Martin Romualdez,
ni First Lady Lisa Marcos at sa bulsa ni Bongbong Marcos. Tama! Woo! Kaya po ako nandito ngayon bilang pakikisa sa isang matapang na kasama sa ating Kongreso. Pinapaliwanag ko po ang lahat ng isyong to at kahit sino sa Kongreso, sa Senado o sa Kabinete na gustong tumibate ay haharap ako. Ang ginawa nila kay Kiko Barsaga ay kawalang-yaan. Ang tao walang ginawa kundi magsalita lamang ng katotohanan, magsalita ng kanyang iniisip, magsalita ng kanyang damdamin. Walang ninakaw si Kiko Barsaga. Tama! Protect Kiko! Kaya po ako nandito dahil ako'y nakikisa sa kanya at nakikisa sa lahat sa inyo. Kung gaya na nilang gawin kay Kiko Barsaga yan, ay gagawin nila sa lahat ng tao. Si Captain Dato Enriquez, kinasuhan na. Si Dizon, rebellion. Si General Romy Poquis, kinasuhan na. Si Dizon, rebellion. Yung nasa kaliwa ko, kinasuhan na. Si Dizon, rebellion. Sigurado ko, sa darating na panahon, isa sa atin dito ay makakasuhan pa. Hindi kami takot! Si Atty. Ferdy Topacio, ito ang ikakaso dito, yung kaguluhan sa Menjola. Siya pa ang pinagbibintangan na lang gulo si Atty. Ferdy Topacio. Mga bobo sila! Hindi lang nila magawa dahil magaling na abogado to, si Atty. Ferdy Topacio. Tama! Kaya bilang pakikisa, ako po ay nandito, nakasama ninyo, kasama ang lahat ng mamamayang Pilipino, ang kapulisan, ang lahat na sundalo, ng mga kabataan. Panahon na po na magsalita tayo, panahon na magkaisa tayo, itigil na ang kawaliang-niyaan sa gobyerno, pigilan ang sindikato at ipaglaban natin ang kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat, magandang hapon sa inyong lahat. Buhay!